May nagtanong sa akin, paano naman yung buong contacts ko? Hindi ko naman binigay sa kanila lahat ng contacts ko. Tatlo lang hiningi na reference. Pero lahat ng nasa phone book ko, kinontak. Alam niyo po, sa totoo lang, napakalaki na pong perwisyo, no, ang idinudulot ng mga ola na yan. No? Hindi pa man po umaabot, no, sa paniningil, eh, hindi na po tama ang kanilang ginagawa. No? Sa pagda-download pa lang po ng apps nila, naku po, karami na ho nilang ginagawang mali. Pero bago po natin talakayin yan, alamin po muna natin kung ano po talaga ang mga online loan applications o mas kilala natin na OLA. Ang OLA ay isang lending company na gumagamit ng technology tulad ng mga apps upang mapabilis ang proseso ng pagpapautang sa pamamagitan ng internet. Hindi katulad ng mga traditional lending, financing at bangko, ang OLA ay nagre-require lamang ng isang valid ID at maaari ka ng mangutang. Ang mali lang sa kanilang proseso ay hindi man lang nila itinanong o ipinaalam man lang sa kanilang borrowers kung pumapayag sila sa halaganan ng approved, processing fee, interest, net proceeds, amount finance, due dates and terms and conditions ng utang na malinaw na paglabag sa RA 3765 or mas kilala sa The Truth in Lending Act or TILA. Importanteng malaman ng umutang ang kanyang pinasok na obligasyon nang magampanan niya ng mabuti ito at nang mabayaran sa takdang panahon. Paano ginagamit ang technology para mapabilis ang pagpapautang? Kukuha ng datos or information sa inyong mobile phones sa pagsang-ayon o pagpapahintulot sa apps na ma-access ang inyong mobile phone na mayroon ding panganib tulad ng mga sumusunod. Number 1 is yung location. May posibilidad na magamit ito upang malaman ng iyong kinaroroonan at kung saan ka madalas nagtutungo. Number 2, yung camera. May posibilidad na ma-access ito hindi lamang during application, bagkus sa lahat rin ng litrato at video na makukunan moving forward at maaari din nilang mapanood or nare-record ang anumang pribado or confidential na imahe na nasasagap ng inyong camera. Number 3, contacts. May posibilidad at nangyayari na nga na nagagamit ang pangalan at numero para magamit sa illegal na paraan. Number 4, SMS. May posibilidad na makapag-espiya sila sa pagbasa ng inyong mga mensahe. Number 5, microphone. May posibilidad na lihim nilang pinakikinggan at nire-record ang lahat ng conversation na nasasagap ng mic kabilang ng mga pribado at confidential na conversation. Number 6, calendar. May posibilidad na ma-access at makita ang mga importanteng kaganapan sa iyong buhay. Number 7, yung storage. May posibilidad na basahin, baguhin, kunin at tanggalin ang alinmang nakasave na dokumento sa iyong storage. Papakita ko sa inyo yung screen recording, no? Kung ano yung mga na-access nila, no? Doon sa inyong telepono. Ayan, nakikita nyo po yung mga ina-access nila, yung calendar, add or modify calendar events and send email to guest without owner's knowledge. Grabe. Read calendar events and details. Tapos po yung camera, take pictures and videos. Yung location po, na-access nila. Yung phone nyo, nare-read nila yung phone status. SMS po, nababasa yung messages nyo. Yung text, yung ano nyo, MMS, grabe po, no? Pati yung advertising ID permission, view network connections. Grabe po, hacking po ito di ba? So, yan ba'y gusto nyo ginagawa sa inyo? Hindi pa man po pumupunta sa sa paniningil i-install nyo pa lang. So, ito na ang ginagawa nila sa inyo. So, breach na ho kagad to ng karapatan ninyo no? Privacy breach po ito. Nakakatakot po itong ginagawa nila na yan. Grabe. Tingin nyo, i-install nyo pa to? Nakakatakot, di po ba? Hindi pa tayo umaabot sa automatic disbursement yan at sa harassment na ginagawa nila.
Kaya kung ako sa inyo, para mapuksa yung mga mapagsamantalang ola na yan, huwag niyong tangkilikin ang kanilang produkto. Ang masasuggest ko ay mangutang sa mga lehitimong lending, financing, at bangko. Oo, tama kayo. Mabusisi, matagal, maproseso, at maraming hinihinging requirements. Pero sigurado ka namang hindi ka makakaranas ng privacy breach at ng unfair debt collection practices na magdudulot ng additional stress at depression sa iyong buhay. I hope nasagot ko po yung inyong katanungan. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood po sa aking videos. Tulungan nyo rin po akong maabot ang iba pa nating mga kababayan na may kaparehas na suliranin sa utang sa pamamagitan po ng pag-share, pag-like, at pag-comment po sa aking mga videos. Huwag nyo rin po sanang kalimutang bisitahin ang iba ko pang social media accounts. Hanggang sa muli po, yun lang.